Hello guys, welcome back to my channel. Ang topic ng video natin ngayon is about sa column positioning. Paglalagay ng column sa ating architectural plans. Sino ba ang naglalagay ng mga column? Ano yung distance ng bawat column? Sizes? Grid lines? Ano ba yung use ng grid lines sa column? Okay guys, so requested ito. Medyo natagalan lang sa paggawa dahil may trabaho tayo, na busy sa trabaho. So ngayon, sana makatulong pa itong video na to. So simulan natin dito sa harapan. Every corners. Okay. Dito, vertical. Dito, no? Dito. Tapos dito yan sa harap sa carport. Dito. Okay. Lagay muna natin lahat ng mga corners. Dito wala kasi mababa lang yung walls na to. So ngayon, ang spacing ng column is 3 meters hanggang 7 meters. Nasa building code. Kung makikita nyo sa plano natin, dito yan, no? 3.5, 5.5, 6 meters hanggang dito. So, dito, okay ako dito. Pwede ako maglagay ng isa pa dito. Tapos, dito rin isa. Naka-vertical. Tapos dito, pwede rin isa. No? Tapos, dito sa gitna nito, 3 meters. Divide nyo na lang sa gitna. Tapos, ito. Dapat kasi ang column natin, guys, no, hanggat maaari sana, nasa straight line sila. Kasi may bigayan na dadalhin. Okay, dito pa, isa. So, 1, 2. Sobrang tayo sa column, no? So, 2.5, 2.5, 2.5. So, naging spacing natin is 2.5. Okay. So, ngayon, dito wala. Pero okay naman yan. Mas maganda dito wala para yung view hindi matakpan ng column. So, dapat, tandaan nyo guys, kung yung column nyo dapat sa second floor, straight yan, continuous. No? Lagay muna natin yung corner. Yan. Dito. Dito. Naka-horizontal. Dito wala. Magiging expose yan pag nilagyan mo. So, dito lang. Hanggang dito. Hanggang dito. Yan. To balcony na yun. Parapet na to. Firewall. Okay. Tapos, dito pa. Yan. Dito. Okay. Ngayon itong isa na to, mukhang babagsak siya dito, 3 meters hanggang dito siya. 3.5, 3.5, sakto. Kaya lang, tatamaan yung door kapag naka-vertical. Ihiga na lang natin siya. Higa na lang natin. No guys? Para yung pintuan doon, hindi na magalaw. Okay? Higa natin siya. Tapos dito, may isa pa dito. Straight lang naman yan. Yan, diretso. Yun. So, meron na tayong column, no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tapos dito pa pala. Ayun. May ginit na ako, di ba? 6 meters na dito. Dito. O, tumama sa window. So, pwede natin siyang i-adjust yung window. Lagay natin sa corner sa architectural. Yan ang kagandahan ng coordination sa structural tsaka sa architectural. Pwede nating i-adjust habang nasa planning stage pa. I-adjust natin yung window pati sa elevation. Kompleto na tayo ng column. Ano bang purpose ng grid lines sa column? Dapat ba yung grid lines natin lagi siya nakatapat sa column?
So, ang sagot niyan, guys, hindi naman. Ang purpose kasi ng grid lines, example, yan yung grid line natin, no, sa architectural. Kasi nauunan na ilalagay yan ng architect sa plano. Ilalagay niya na yan. Example, sa plano, pumatak dito yung na ilagay dito yung column, no? So, not necessary na dito talaga kung saan yung grid line yung column. So, ang gagawin, ida-dimension lang naman nila yan dito. Yan. Example, this is 1 meter. Tapos, dito, yan. Yung part na to, 2 meters. Ganun ang purpose ng grid lines. Sa pag-construct nila, kasi yan yung uunahin nila, yung staking layout, unahin nila yung column, yung foundation plan. No, guys, no? So, yun lang purpose nun. So, kaya nauna lagi yung grid lines. Kasi ihingin ka ng grid lines ng structural engineer kapag walang grid lines ang plano mo, yung architectural plans. Okay, guys? Yun ang purpose nun. Ang sizes niyan ay magbabase sa computation ng structural engineer. Ang position lang natin is ilagay natin yung column na hindi tatamaan yung design natin o hindi siya mag-expose sa interior. Hanggat maaari, ma-apply ng structural engineer yung design, yung position ng column natin. Kung hindi naman, pwede naman tayong mag-adjust. Like example dito, no? In-adjust natin yung window para maging straight kasi yung column natin. Ang importante kasi sa column, hanggat maaari, continuous yan. Hindi natin kailangan mag-planted column sa taas. Mas maganda dire-diretso siya. Kompleto na, guys, yung column natin. Ilalagyan na lang natin siya ng ink. Ang gamit ko ay 0.5, pwede rin 0.8. Kung medyo makapal na yung 0.8, 0.5, okay na yan. So, i-solid hatch natin yung column. Dito, no? Yan. Solid hatch natin. Magagamit natin, guys, yan, yung column natin sa structural naman. Paano ba gumawa ng foundation plan? So, ito naka-horizontal, di ba? So, mano-mano ko na lang, guys, ha. Hindi naman ganun perfect yung pagkakagawa. Importante, makita natin yung position. Yan. 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 Minsan magsasuggest din ng magsasabi din ng structural engineer kung talagang sobra yung lagay ng column natin. Sasabihin niya sa atin na bawasan yung column sa layout. Siya pa rin ang masusunod kasi siya kasi kinompute niya yon. At ang ibibigay niya yung beneficial sa client natin. Hindi siya gagastos ng sobra sa structural. Okay, guys? So, yan. Meron tayong proposed column layout. Magagamit natin yan later on. Salamat, guys, sa panonood. Sana lagi nyo na lang panoorin yung ads natin. Nakaka-inspire din yun kapag nakikita natin na may nanonood ng ads. Actually, sad to say, wala masyadong nanonood kahit na hindi naman yun ginagastusan. Panonoorin mo lang siya ng ilang minutes or seconds. Sana mabigyan ng consideration para sa
pagod at paggawa natin ng video. At ito ay talaga namang nakakatulong lalo na sa mga estudyante natin. Okay guys, maraming salamat sa susunod na video natin.